Kay tagal din nating di nagkita. Hello mga abe. So ito nga nagsa-sound trip ako ng isa sa mga iconic na tinatawag nating OPM legends sa ating music scene sa Pilipinas. Lahat yata tayong mga anak ng baby boomers ay alam ang halos lahat ng awitin ni Maestro Ray Valera. At nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na makita siya at makilala siya sa maikling pagkakataon na nagpunta siya dito sa Toronto nung nakaraang linggo. So ito po, panoorin po ninyo mga abe. March 7 sa Toronto, gabi bago ang Daylight Saving Time, ang pambansang paalaala ng Canada na kahit anong sipag mong mag-ipon ng oras, may gobyernong kaya magbawas ng isang oras sa buhay mo. Parang pag-ibig lang, akala mo kumpleto, maya-maya may kulang na. At sa mismong gabing yun dumating si Ray Valera, para bang sinasadya ng tadhana na bago mawala ang isang oras sa kalendaryo, bibigyan muna ang mga Pinoy sa Toronto ng 3 oras na nostalgia. Sa loob ng venue, kapansin-pansin ng demographics, mga titang kumakanta ng kahit maputi na ang buhok ko. Yung buhok ay puputi na rin. Na parang life goal na nila iyon. Hindi dahil romantic, kundi dahil realistically, mapuputi na talaga ang buhok nila. Sa isang sulok naman may mga mag-asawang tahimik na nanonood habang tinutugtog ang Maging Sino Ka Man. Sa isa't isa'y kailangan. Hindi na sila nagtatanong kung sino ang mga naging crush ng isa't isa noong dekada 80. Dahil sa edad na iyon, mas mahalaga na kung sino ang may dalang Tylenol. Habang tumatagal ang gabi, ang concert ay hindi lang basta simpleng kantahan. Isa rin itong stand-up comedy ni Ray Valera. Habang nilahalaglag niya ang mga nasirang si Rico J. Puno at si Haji Alejandro. Makita kita sana. Hindi naman ako mamatay. Baka kayo. Pero, si Haji bigla namatay sa linggo lang. Ha? Kapag tumugtog ang Kung Kailangan Mo Ako, biglang nagiging kwara ang buong bulwagan. Kahit ang mga Canadian na napapadaan sa event ay napapaisip kung bakit parang national anthem ng Heartbreak ang kinakanta ng mga Pilipino. At syempre dahil International Women's Month, gumawa ng awitin si Ray Valera na para lang sa mga kababaihan upang sila ay sambahin. Yan ay walang iba Samba kita na sinasamba yung babae. Wala nun, oy. Ako lang yun. Sir, tawa oh. Mr. DJ. at syempre hindi mawawala ang kantang Mr. DJ. Dahil kahit nasa Toronto ka na, may instinct pa rin ang mga Pinoy na mag-request ng kanta na parang nasa radyo pa rin ng 1987. DJ para sa akin ito. Sana ay okay. Paglabas ng venue, malamig pa rin ang hangin ng Toronto. Pero may kakaibang pakiramdam. Parang sandaling bumalik ang lahat sa panahon ng cassette tape, love letters, at teleponong may spiral cable. Pagdating ng alas 2 ng umaga, biglang magiging alas 3. Mawawala ang isang oras sa mundo at mapakapakanta ka ng pero ang totoo, malapit na ito. Pero pagkatapos ng gabi iyon, malinaw ang isang bagay. Maaring mawala ang oras dahil sa Daylight Saving Time, pero ang mga kanta ni Ray Valera, gaya ng alaala ng mga OFW at immigrant, hindi iyon kailanman naa-adjust ng orasan. Ito po ang inyong lingkod, Kuya JDL, mula dito sa Toronto. Okay mga abe, maraming salamat po sa inyong panonood. At ito pong huling scene na mapapanood nyo dahil nga natutunan ko yung mga kanta ni Ray Valera dahil sa tatay ko. Ang kwento niyan mga abe, every morning, no? Dalawang ano pa yun dalawang kaset pa yun naka-ready nun lagi, no? Kapag ginigising ako ng tatay ko, tuwing umaga alas 5, ang unang-unang naririnig kong awitin sa radyo nung lumalaki ko ay dalawang klaseng album lang. Yung album ni Nonoy Siniga at yung album ni Ray Valera. Kaya pag naririnig ko yung mga kanta ni Ray Valera at ni Nonoy Siniga, parang bumabalik ako na ako ay grade 3 at grade 2 mga abe. So, yun lang po mga abe. Ito lang po ang na-share ko sa inyo at maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po! Hello Sir Sunny, si Ray Valera po ako sa Canada at na-meet ko yung anak niyo kaya binabati ko kayo.
Hindi ko alam kung birthday nyo. Pamanahan nyo nga ito sa to. Yeah. Sige, sir. Salamat po.